Hello, we have another topic to be discussed in finding the solutions of quadratic equation, that is through factoring trinomial. Okay, we have three conditions. There must be three terms upon simplifying. So, ibig sabihin doon, may time, baka mayroon pang pwede combine. So, we have to simplify those first. Then, upon simplifying, it must be three terms para maging applicable ang trinomial. Para masabing trinomial. Kaya nga, trinomial meaning three terms. And then, no common variable in each term. So, dapat, hindi natin makikita na sa bawat term may variable. And of course, we have to equate the equation to 0 before factoring it. Okay. So, we have to find the solutions of the following equations. We have 2, 4, 5, 6. And I think we have 8. Yeah, 8 examples. So, we have 8 examples. So, factoring the solution, find the solutions of the following equations. So, trinomial is you have to do trial and error. Kasi, we are looking for the combination of pair of factors of the first and the last term that will satisfy the given equation, the middle term. And take note, baka hindi ito factorable. So, kung hindi factorable, anyway, we can do it through completing the square and quadratic formula. So, now, let's proceed. So, in this case, x squared plus 5x plus 6 equals 0. So, 3 terms na siya. Walang variable each term. So, therefore, and naka-equate to 0 na. We can factor it out. Let's see. So, sa first term, we have no other factors aside from x and x. Ayan, paano ba to? Okay. Then, sa 6, we have pwedeng 6 times 1. And then, pwede rin ang 3 times 2. Yan. So, yan. Magta-trial and error tayo dyan. Now, knowing that the last term is positive, so, ibig sabihin, both are depende. Both are plus ang ating operations na involved. Ito yung sinasabi ko. So, dito, maglalagay na agad siyaan kasi magtetest na tayo. Is equal to 0. Sabi nga, positive siya, so parehong, depende sa gitna, parehong plus. So, kung parehong plus yan, ibig sabihin, ang makukuha natin solutions, parehong negative. Yun yun. So, dito sa part na to, wala na tayong choice. Wala na tayong options. So, we have now, paano ba ito? Ito na. Dito na. So, dito. Okay. Now, dito mamimili tayo. So, dapat ang middle term 5. So, pareho sila ng iisa lang yung sign nila o operation, i-add yun. So, pag ini-add mo, alin dito nalabas na 5? Yung ba 6 and 1? O yung 3 and 2? So, dito tayo sa 3 and 2. Okay? Bakit? Kasi, lalabas siya na 5. O, diba? Pag ino naman itong gitna, ako nare-recall ninyo, sa ba dito? Diba? Sa binomial, ba tayo ay meron tayong A plus B, binomial tayo ha, and then C plus D. So, diba ito ating BC, ito yung AD. Okay. Yan yun. Yan tayo mag-check kung tama yung middle term. So, yan. Okay. Punta tayo dito. Mali na nakuha. So, ito dapat. Okay. So, check natin. So, ito ay 3x at saka 2x. Di ba? Ito. 3x yan. Ito yung inner terms and then ayaw sumulat. And then, ito yung 2x. So, isang sign nila. So, add natin 3x, 2x, that is 5x. Positive. Okay, correct na tayo dyan. So, we already have the pair of factors. Okay, so we have x plus 3 is equal to 0. Equal to 0 na. Or, yung isa, ito, x plus 2 is equal to 0. And here, we have x is equal to
negative 3. Then here we have x equal to negative 2. So since x na lamang yan, then we have the solution, we have the value of the unknown. So negative 3, then negative 2. So these are the value of the unknown na, okay, para makita natin, so in-expect natin sila yung solutions. Yun na yan. At the same time, these are the solutions that if we substitute here, lalabas na siya, silang equal. So, ito natin, negative 3, mabilisan. Square of negative 3 is 9. So, may 9 tayo. 5 times negative 3, negative 15. O, diba? Negative 15. So, may 9 na tayo. 9 plus 6, 15. Positive. Saka negative 15. O, 0. Okay? Yung negative 2. Square of 2 is 4. Tapos, 5 times negative 2. Ipapalit natin dito. Negative 10. Negative 10. 6 plus 4 dito kanina. So, 10. 10 and negative 10, 0. Okay? Check. Verified. Solution siya. It satisfied the given equations. Okay na tayo doon? Okay. Next. So, trial and error lang ha. Pag ito yung ginamit nyo kanina, hindi mo siya satisfied. Okay? Next. Aha. So, dito naman, the same. So, medyo madali ito kasi square lang. X square lang to. So, x. Factor ng x. Itong problema. Di agad na sulat. Kasi, paano ka ba makikita? Ayan. X. Then times x. And then dito, ano yung possible factors ng 10? 10 and 1 and then 2 times 5. Now, so gagawin ako dito kasi trinomial siya. So, analyze muna natin. Trinomial, walang variable each term. So, equal na 0. So, okay na tayo. Hahanap na tayo ng pair of factors nila. Pair of factors. Now, dahil ito'y positive, so parehong, depende sa gitna, kung negative, parehong negative. Basta pag positive, lalabas ng pareho lagi yan. So, parehong minus. So, kung parehong minus, ibig sabihin, both positive. O, diba kanina, sabi ko rito, dahil ito'y plus parehas, so both are negative. So, tama, both are negative. Okay? Now, dito, wala tayong options. X and X lang to. X and X. So, ito x. Then, dito ay x din. So, dito tayo mamimili. 10, 1. So, dahil isa nga yung sign nila, so, kapag i-add natin, alin dito yung 11x. So, 10 and 1. Yung 2 and 5 kasi 7. So, 10 and 1. So, dito yung 1. Then, dito yung 10. O, kahit baliktad dyan, walang problema. Now, okay, we already have the pair of factors. Isang factor 1, x minus 10. The other factor is x minus 1. So, therefore, we have, equate natin each factor to 0. Ano ba mga, yan, okay. So, dito, for x minus 10 is equal to 0, or x minus 1 is equal to 0. Then we have here x is equal to 10. So, meron tayo isa kasi it's already x. And then here we have x is equal to 1. Okay na rin. X na lang din. So, therefore, we have 10 then 1. These are the solutions. I-expect natin solutions. Pero pwede nyo naman i-check. Okay? Square lang 10, 100. 11, negative 11 times 10, negative 110. Ayun. So, may 10. 10 plus 100, 110. Negative 110. 0 siya. Okay? Ayun. So, yung sinasabing pair of factors dito, binabanggit ko kanina. So, kapag x is 10, 10 minus 1 is 0. 0 na agad. 10 minus 9. 10 minus 1 is 9. So, ang factors are 0 and 9. Yun yun. Automatic. Pag pinultiply mo, 0. Okay? So, pag 1 naman, so, 1 minus 10, negative 9. So, 1 minus 1, 0. So, 0 and negative 9. Kuha nyo yung pair of factors nila.
Okay, so we already have, again, the solution. So, let us proceed to number 3. Analyze lahat ay 3 terms and each term does not contain variables, same variables. So, pwede na siya. Okay? So, let us look at the pair of factors for an x and x. So, itong problema. So, then, x and x. So, sa 12, we have, 12 and 1. So, pwede rin 6 and 2. And also, we have 3 and 4. Ayan. Okay? So, yun. So, therefore, you have to look for pair of factors. But then, again, so, magagawa na ako ng ganito. Kasi, binomial yung factors niyan. Bakit? Kasi, trinomial yan eh. Kung ang term ay 3, so therefore, you need 2 binomial factors. Now, alin dito? So, negative ang last term. So, automatic yan. Isang minus, isang plus. O pwedeng isang plus, isang minus. Okay. Now, so sa x and x, so wala na tayo. Ito na yun. Dito na siya ilalagay. Dito na siya ilalagay. Wala na kasi yung choices. We have only one choice. Dito, we have 3 options. Alin kaya dito ang lalabas ng 4x? Eh, since ito yung negative, o dalawa yung sign nila, negative and then positive, so dalawa, so magsusubtract. Alin sa tatlo dito ang pag sinubtract mo ay 4? Alin dyan? So, so wala. Meron pala. Ito pala, 6 and 2. Okay, 6 and 2. So, ito. Iyaan yun. So, ibig sabihin nito, okay, 6 and 2. So, dito pwede tayo. Kaya negative. So, dito ko ilalagay mas malakas sa dalawa. Dito yung 6. Then, dito yung 2. Okay? Ayun. So, kasi, i-verify nyo pa yan. Check natin dito. Negative 6x at saka 2x, that is negative 4x. Okay? So, yun. Hindi natin balang pang madalang siya, verify. So, ngayon, then we have, pair factors, x minus 6 is equal to 0, then or, x plus 2 is equal to 0. Then, solve for x here. Solve for x. So, we have x is equal to yung negative 6 na pupunta sa kabila. Tawag natin nilipat. So, negative naging positive. Then, dito, x equals yung positive 2 naging negative 2. So, we already have 2 solutions. Nakuha natin x na lang eh. So, then, we have the solutions are 6 and negative 2. Ayan. Okay, so dalawa again. And dahil ito ay negative, isang positive ang solutions. 2 signs. One is negative, the other one is positive. Pero kapag plus, pareho. Depende. Kung both are negative, both are positive. Kung negative yung gitna, both are positive ang lalabas na solutions. Kung positive, both are negative. Yung katulad ito kanina. Ayan. Okay, so that's it for problem number 3. Ayun ha, at i-substitute nyo pa to, check, square of 6, 36, negative 6 times 4 is negative 24, negative 24, saka negative 12, to negative 36, ay ito 36 na 0 siya. Okay, ayan. Next, dito. Okay. So, trinomial and each term contains no same variable. So, we may apply trinomial. Now, so dito, medyo mahaba ito ng konti. Sa 6, we have 3 times 2 or 3 and 2. It could be 6 times 1. Ayan. So, sa negative 3x squared, so we have 3
x and x. Ayan. Ayun. So, sa part na to, okay, edi, sulat na rin ako ng ganito. Yan. Kasi trinomial siya. Ngayon, itong 3x and x, isa lang sila. Well, isusulat ko na. Pero, dahil negative yung sign ng last term, so isang negative, isang positive. O pwede na dito yung negative, andito yung positive. Since nga, ulitin ko, 1 pair lang to, so it's very easy to. Ilagay na siya dito, then dito naman yung isa. Ayan. Ngayon, problema rin dito ilalagay. So, dapat 17x ang lalabas. So, pag 3 and 2, ilagay ko dito yung 3. Dito magta-trial and error. So, pag dito nilagay yung 3, at dito yung 2, so, 6x at saka 3x ay magkaiba ng, dalawa yung sign nila, so, subtract. So, 6x, ito ha, pag nilagay ko dito yung 2x, kuha ng other piece of paper. Nasaan ba siya? Ayan, tama ba? Okay, nasaan na yun? So, again, dito magta-trial. So, plus 3x, then minus x equal to 0. So, pag dito yung ano yung pair factor nila, 3 and 2. So, dapat kasi lalabas is gitna is 17. So, dapat may malaking magmumultiply. So, ngayon, pag dito yung 3, saka dito yung 2, 9x. At saka negative 6x, negative 2x. So, dalawa yung sign nila. So, 7x minus 2x. 9x minus 7, 9x, ito kasi, ito, 9x, and then ito is negative 2x. Ay, dalawa yung sign nila, so subtract, so 7x, ang layo, 17. Kahit baliktarin pa natin, dito naman halimbawa yung 2, at dito yung 3, di lalo na, 3, so labas to na, ito ay 6x, and then, negative 3x. So, 3x ang lalabas lang, hindi 17x. So, hindi ito. So, ito yung natin ito, 6 and 1. At try natin 6 and 1. So, ano ba yung nandito kanina? X at 3x. Okay, sige, dito ko pa ilagay yung minus. Wala nang problema. So, 3x and x. Ayan. So, sabi natin kanina, hindi umubra itong 3 and 2. Kasi wala, hindi lumabas. So, try natin 6 and 1. So, dapat may malaki kasi. So, dito ko ilalagay yung 6. So, dito ang, ano ba to? Ito ang 1. Ayan. Ayun, no? Negative 18x. And then, dito, x lang kasi 1 times x. So, negative, yun. Isa dalawa yung sign nila. So, 18 minus 1 is 17. Negative ito. So, pasok. Ay, positive. Mali. So, dito ang side. Dito yung plus. Yun lang. Dito ang plus. Then, dito ang minus. Okay. Ayun na. Positive ito. Then, ito ay negative. So, yun. Nakuha natin 17x. So, 1 plus 3x, 6 minus x. Okay? So, ganito. 1 plus 3x. Ayan ha. Nandito yung 1 plus 3x and then 6 minus x equal 0. Ayan o. Okay? Now, so, let us solve for x. So, we have 1 plus 3x and nasulat equal 0. Then the other one, or 6 minus x is equal to 0. Then solve for x here. Then, so 3x is equal to, lipat yung 1. So, negative na. May coefficient pa yung x other than 1. So, dapat x lang siya o 1x. So, I have to divide. Diba? Divide yung ating naintindihan. Ayan. So, then we have now x equals negative
1/3. So, may isa na tayong x. So, dito naman, ito na, nilipat ko. Para, positive x is equal to 6. Ayan. So, we have two values of unknown or variables. So, we have negative 1/3 and then 6. So, yan. Ayan, okay? So, yun yung ating answer. So, napansin nyo, it's a matter of trial and error. Diba? Yun yun. Next, number 5. Ayan. So, hindi pa siya na-equate to 0. Marami pa nakita tayo. 1, 2, 3, 4, 5 bali 5. So, dapat 3 terms lang on the left side para mas madali siyang i-solve. So, i-simplify muna natin. So, ilipat mo yung 24. Dito didikit yung negative x sa katabi ng may x lang para madali natin ma-organize. But then, hindi mababago ang sign itong mga to. So, para natin, ma-equate natin sa 0. So, 2x squared. So, wala. Wala siyang ayan 2x squared, so negative 15x. So again yung x tatransfer, positive na siya, then 16 yung 24 nilipat, negative 24 equal 0. So, wala na tayo dito. 0 na. Add na tayo. And then, simplify natin. 2x squared. So, yung negative 15x saka x or 1x or x lang. Dalawa yung sign nila sa subtract. So, 15 minus 1 that is negative 14x. 16 and negative 24 subtract kasi may dalawa yung sign nila. 24 minus 16 is 8. Negative. Kasi mas malaki yung offset value ng negative 24. Ayan. Okay na tayo. So, let us now, solve for, we are looking for find the variables. A pair of factors. So, that 14. So, paano ito? Negative. So, yun. So, okay. Medyo complicated. Ako, ang gagawin ko dyan, i-divide ko ng 2 para lumiit. So, pag divide ko siya ng 2, lahat, ito nyo ha, divide mo ng 2, divide ng 2, divide ng 2, or divide ng 2, or i-multiply ng 1/2. Kasi common factor nila yun, yung 2. So, ito, squared, minus 7x minus 4 is equal to 0. Ayan. Ito ang problema. Kita agad, negative siya. So, isang, yan. So, isang negative, isang positive. Kasi negative nito eh. So, ito x and x lang. Kasi ito ay x and x. Yan, kaya nilagay na natin dito. Pero yung 4, dahil negative siya, ano yung factor ng 4 na 7x pag minus mo? Ay, wala naman iba yan. 2 and 2, saka 4 and 1. Pag babinayos mo, may lalabas sa 7? Wala. Kasi hindi siya factorable. Pero, kung hindi siya factorable, later, we will be solving it through completing the square or quadratic formula. So, ayan. Kasi 2x squared, nilipat, laging 14x pa lang. Then, 16, 20, so, negative 8. So, talagang wala siya. Yun. So, may part na hindi kayang isolve through factoring. So, hindi siya factorable. Yun lang yun. Diba? So, dito, let us proceed. So, again, hindi siya factorable. Babalikan natin siya. Not factorable. But then, pwede pang sagot ito.
Kung hindi pa nituturo yung completing the square or quadratic formula, hindi yan pwede not factorable. Kasi ang ating objective is to find the solutions. Now, here, let us dito? Let us simplify this. So, ililipat to. Dito mo lang constant. Negative 3 at saka negative 1. So, that is. So, kasi ililipat to, magiging positive. So, positive 3, negative 1, 2. Ayan. Sa 2x naman, maging negative 2x siya. So, 3x and negative 2x, that is positive x na lang. Okay? And then, sa negative, wala nang problema. Negative 15x squared is equal to 0. So, dapat lalabas na ang gitna may x only. Diba? So, ngayon, magkakaroon tayo ng pair of factors. So, but then ito ay negative kasi, okay, upon simplifying, 3 terms na lang at no variable in each element or each term. So, now, pwede na ako magagawa ng ganito. Comment muna. Pair ng factors ng 15. Pwedeng, yan ha, pwedeng 15 and 1. 15x and simply x, or it could be 3x and 5x. Okay, dito naman wala nang iba, 2 and 1. So kaya magagawa na ako ng dalawang dalawang quantity, open ng parenthesis. Now, so dito dahil nga minus, so isang negative and then isang positive, o isang minus, isang plus. Now, so yung 2 and 1, wala na akong wala tayong option. You have to rewrite this. Okay, so alin naman dito? Dahil negative. So, ang problema, hindi mo agad may minus kasi ko-combine pa natin dito. So, x lang. So, yung 15 and x, pag dito ko nilagay yung 15x, di magkakaroon negative 15x, ay ang kapat ni x, so malayo, negative 15x saka 2x lang. So, ibig sabihin negative 13x. Hindi pwede. Dapat 3x lang. Kung balik tayo naman, dito yung x. So, x. At saka, 2 times 15, 30. Ay, sobrang laki naman. Hindi pwede. X lang tayo. X lang dito. Diba? So, hindi pwede. Ito natin itong isa. Kung dito yung 3x. 3x. Saka 2, 1, 3x. May 3x na tayo dito. 2 times, dito may 5x, 2 times 5, so that is 10. 10x saka negative 3x, hindi pwede. 7x. Balik tayo natin. Dito yung 5. 5x times 1, 5x. So, dito yung 3x. 3x times 2, that is 6x. Ayun. 6x saka 5x. Dalawa yung sign. So, minus. So, lalabas na x. So, dapat positive lalabas. So, dito ang 3x. Ayan. So, dito ang 5x. So, yun. Negative 5x saka 6x. X na lang. So, meron tayong pair of factors. So, we have 2 minus 5x equals 0 or 1 plus 3x equals 0. Okay? So, you have to solve for x here. So, ako lilipat ko ng negative 5x is 5x. And then divide by 5 para maging 1 na lang. So, therefore, equals to divided by 5. Ayan. So, therefore, ito magiging 1 na lang ito. Itong coefficient. So, ito x na lang. Then, 2/5. Okay, dito naman. So, ang lilipat ko naman dito yung 1. Okay, dito kasi ang lipat ko ay negative 5x. Para hindi tayo mag-multiply ng negative para diretso na agad. So, dito may coefficient pa yung 3x. So, yan ng 3. So, divide ng both side by 3.
Okay, and then, x equals negative 1/3. Okay, so meron tayo 2/5 and then yung isa is negative 1/3. Ayan. Okay? So, yun. Yan yung another trinomial. Meron pa ba? Okay, meron pa dalawa. So, we still have 2 remaining here. Okay. Blur lang. Okay, the same. Hanapin natin. So, parent factor ng x squared is x and x. So, madali lang. O, ito, trinomial na to ha. Trinomial pa rin siya. At wala pa rin common variable each term. So, applicable yung trinomial. So, 100. So, siyempre, maisip nyo agad ay 10 and 10. Ano pa? It could be 20 and 50. What else? It could be 4 and 25. So, meron pa ba? That's it. Okay. So, hanap tayo ng parent factors. So, positive siya. Kung positive, pareho sila. Ano nga yung gitna? Negative. So, parehong minus. Ito lagi ko ng x kasi wala naman itong options kundi x and x lang. So, 100. Dapat gitna ay 20. Ay dahil pareho sila, isang sign, ibig sabihin, ipa-plus. Alin yung pag pinalas mo 20? So, kaya tayo na agad, 10 and 10. So, ito 10. Then, the other one is 10. Okay. Okay na tayo. We already found the pair of factors. So, we have equate each factor to 0. So, x minus 10 equals 0. Or x minus 10 is equal to 0. And then here, x equals, so for x, 10. So, okay na tayo. Okay na. X na lang eh. Dito, the same as with x is equal to 10. So, alam natin, kanina pa na pareho yung pair of factors. Okay? So, we have to write the solution. 10. So, okay na sa inyo ang 10. Tandaan, quadratic equation tayo, we're expecting to get 2 possible solutions or 2 solutions. So, yung pag 10 lang, isa lang siya. Ay, dapat dalawa. Ay, pero ka naman kung ganito yung pagkakasulat, 10, 10, ay, ba't pasyal parehas? Ay, isa lang naman ibig sabihin yan. Okay? So, ang tanong is, ganito, how will you do it correctly? How many 10 do we have? How many values of x appears 10? Dalawa. So, ilagay may 10 multiplicity of how many times nag-appear yung 10? 2. O yun o. Dalawa pa rin. Ibig sabihin dalawang 10. 2 equal factors. That's it. 2 equal factors. So yan ha. Hindi yung ganito. Ganito dapat. Okay? Yun yun. Question tayo doon. Okay, next. Ito naman. Hindi pa na-equate to 0. Simplify muna. Ito. Balikan natin. Ito kasi pwede rin ganito. Pansinin nyo. Pwede na rin actually itong extract ng square root eh. The square of dalawa. Dito na sa ano? Dito na sa scratch. Diba? Dalawa yan. Okay. Ito to equal factors yan, diba? So, pwede mo sabihin siya na ganito. X minus 10 squared is equal to 0. Ayan. Okay. So, ngayon, dahil mag-extract tayo square root, di ba? Square root, lagi positive, negative. Eh, siya, bakit po may positive, negative, ay 0 yan? Ba? You have to do it. Kasi, otherwise, lalabas tayo isa lang. So, x minus 10, cancel na siya, is equal to, square root ng 0, lagi mo ng positive, negative, 0. Ayan yan. Exemption to tayo dyan. So, x equals 10, plus or minus 0. Kaya, pwedeng x equals 10 plus 0, so that is 10. Yung isa naman, 10 minus 0 is 10. O, equal pa rin. Diba? Equal pa rin siya. Okay. Balik tayo dito sa kanina. Pinakita ko lang yan, ha? So, now, dito tayo. Simplify natin.
So, dapat equal to 0. Lipat ko, ilalagay ko siya dito katabi. Kung nilipat mo siya, magiging negative 3x, di ba? So, kung negative 3x, so 27x positive, saka negative 3x, so labas na 24x. Okay na tayo dun na. Sulat ko na yan. So, 9x squared plus 24x. Bakit? Kasi 27x and negative 3x, pag nilipat mo kasi, so 24 na lang. Then, plus 16 equals 0. Okay? Ayan. So now, hanap tayo ng pair of factors nito. Okay, yung 9x squared ay pair tayong 9x and x. Then we also have 3x and 3x. So dito naman, 16, pwede ang 8 times 2, pwede rin ang 4 and 4, or pwede rin ang 1 and 16. Okay, ayun. So yan, maghanap tayo ng combination. So, dahil ito positive, at ito gitna yung negative, so, pareho siyang plus. So, ibig sabihin, ang values ng niyan is parehong negative. So, now, mayroon tayong dapat 24. Kung 9x and x dito, ay, paano ba to? Sulat ko ba? So, pag 9x, sige. Bablard. Ayan. So, try ko muna ito. 9x and x. So, ngayon, pag dito, i-combine, ba dito yung 8, dito yung 1. So, 8x sa 9x, 17. Kulang. Kung balik tayo naman, dito yung 8, dito yung 2, dito yung 8. Aba, 8 times 9 pa lang, x, 72. Ang layo na. So, hindi pwede itong kakombine itong 8 to. So, 4 and 4 naman. So, 4 and 4, parang 4. Di 4x, saka 36. Ay, lampas na. Kasi, lagi mo i-add kasi isa yung sign nila. Hindi pwede. O, ito, wala na. Definitely, hindi na pwede itong 9. Ito ilagay. 16. Pag dito yung 16, saka dito yung 1, so 16, saka 9x, so 25. Kulang. Sobra pala. So, hindi. In other words, hindi 9x. Tayo naman natin ang, so hindi ka. 3x. Okay, lagay natin 8 and 2. So, pag dito 8, times 3x, 24x na agad. Tapos may 6x, so hindi pwede. Kahit baliktarin. Kung baliktarin naman, 6x saka 24, hindi pwede. Kung dito naman x, so hindi pwede talaga. Kahit alin. So, 4 and 4. So, 4 times 3x, 12x. And then dito 4 din. 3 times 12x. So, yun, 24. Kasi pareho silang isang sign. So, okay na tayo. Napahanap natin. So, ito 4 and then ito ay 4. Okay? So, ngayon, kasi 4 times 3x, 12x, 3x times 4, 12x, so 24. Kasi isa lang sa nila, positive pa at the same time. So, we have to equate. Ito yung tulad nung kanina, 3x plus 4 is equal to 0 or 3x plus 4 is equal to 0. Ba't lagay mo itong parenthesis? Wala to. Wala yan. So, they have 3x is equal to negative 4. Ayan. Negative 4. Solve for x, divide. Gagamitan natin yung word na divide. Kahit hindi siya ganun, dapat multiply by 1/3 para maging 1. Diba? So, x na lang to kasi maging 1 lang yan eh. Then, negative 4 over 3. So, okay na. We already found 1 value of x. So, unknown. Here naman, 3x equals negative 4. So, divide by 3. So, we have x equals 3 divided by 3, x. Negative 4 divided by 3, so negative 4/3. So, yun o, pareho na naman. Kitang-kita mo kanina, pareho. So, again, the answer is negative 4, 3, negative 4/3, or negative 4 over 3, multi
multiplicity of 2. Yan ang sagot. Negative 4/3 or negative 4/3 multiplicity of 2. Dalawang beses sila. 2 equal factors in other words. Okay? So, yan. Yan ang factoring trinomial. Napansin nyo, mayroong perfect square trinomial. Ang tawag dito sa last 2 examples are perfect square trinomial. Bakit? Ang kanila kasi ito ay ikita nyo naman equal o. Okay? So, ito hindi ito. Hindi ito yung tama dyan. Hindi yan. Kundi ito. Kanina, discuss ko na yan. So, 2 equal factors. Yun yung example na perfect square trinomial. So, kung mapapansin nyo, yung squared ng to, yung squared niya, x, sa squared nito is 10. 10 times x is 10x twice yun. Ayun, o. Diba? Yun yan. Okay tayo dun, ha? Again, yun yung tinatawag na perfect square trinomial. And the rest, mula dito, number 1 up to number 6, just trinomial. Okay? So, that's it. And hopefully, naintindihan nyo to, ha? So, that's it. Yun lang. And goodbye.